Malaman natin kung nasaan na ang bagyong Hener. Mula sa ating laging maaasahang resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mula nga sa tropical storm ay isa ng typhoon ang bagyong Hener. Nakataas na ang storm signal number 3 sa Batanes Group of Islands, kaya inaabisuhan po yung mga residente riyan na maging alerto sa posibleng storm surge at malalaking alon. Kasi po makakaranas ng napakalakas na hangin mula 101 hanggang 185 kilometers per hour ang nasabing probinsya. Samantala, storm signal number 2 naman sa Cagayan, kasama ang Calayan Group of Islands at Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay makakaranas naman ng hangin mula 61 hanggang 100 kilometers per hour. Samantala, storm signal number 1 nakataas pa rin sa Isabela, Kalinga at Apayao. Magkakaroon ng mga pagulan itong nabanggit na mga lugar at ang hangin ay mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Mel, dito sa ating satellite image, makikita natin yung lawak ni Typhoon Hener. Huling namatan ito sa layong 260 kilometers east of Basco, Batanes, at ito ngayon ay may taglay na hangin aabot ng 120 kilometers per hour near the center at bugso na 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. At Mel, sa kanyang kasalukuyang direksyon ay hindi ito tatama sa kalupaan. Dahil base sa datos na nakalap ng Weather Central, ito yung direksyong posibleng tahakin nitong bagyo. May kabagalan ito ngayon kaya asahan na magiging maulan pa rin sa buong bansa, lalong-lalo na sa Luzon kung saan dama ang epektong bagyo na dinagdagan pa ng hanging habagat. Kaya kung magtutuloy-tuloy yung direksyon at bilis nito, Mel, sa Miyerkules ng gabi o kaya ay Huwebes pa ng umaga, lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero Mang Tani, bakit ang tindi ng hangin at ulan kagabi? Meron pa bang ibang weather system na umiiral bukod dyan sa bagyo, Mang Tani? Mel, yung lakas ng hangin kagabi ay dahil sa pinagsanib na puwersa nitong bagyong Hener at ng pinalakas na hanging habagat. Magkasama yan na, Mel, kung walang Typhoon Hener, hindi lalakas yung hanging habagat. Kaya dito sa ating tinitingnan na wind forecast, Mel, ito yung sirkulasyon ng bagyong si Hener. Yung pong kulay pula at mahahabang araw, ibig sabihin po niya napakalakas na hangin. At hindi lamang nandito yung malakas na hangin, Mel. Nandito rin sa may western section ng Luzon, kasama na yung Metro Manila. Kaya makikita mo, merong mga kulay pulang araw dyan. At ito yung nangyari kagabi, Mel. Dito sa malakas na hangin habagat, may nakikita kang parang kulay asul dito. Ito ay grupo ng ulap. Grupo ng ulap na matataas. At yan ay alas 8 ng gabi yan. At pagdating ng alas 10 ng gabi, unti-unti lumalapit yan dito sa Metro Manila. Nandito yung Metro Manila. At pagdating ng alas 12 ng umaga, Lunes, dito na nagsimulang lumakas yung hangin. At itong ulap na ito'y may dalang mga malalakas na hangin, Mel. At dahil nga habagat, kaya tuloy-tuloy yung malakas na hangin habagat. At ito'y isang nakikita nating dahilan kung bakit dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Bataan hanggang dito sa May Cavite, nagkaroon ng malalakas na hangin. At ito ay dulot nga nitong ulap na yan na nakita nating dumaan dito sa Metro Manila at siyang naging dahilan, parang nagmistulang may signal dito sa atin. At yun nga, dahil sa malakas na hangin na yon, kasama na ring apektado itong ating karagatan mula dito sa Luzon, Eastern Seaboard, hanggang Visayas at Mindanao, hanggang dito sa Western Seaboard ng Luzon, malalakas na alon po ang inaasahan dyan. At doon naman sa magiging lagay ng panahon bukas, Mel, magiging maulan po sa buong Luzon, kaya paalala doon sa ating mga kapuso, maging alerte po tayo sa mga pagbaha. At dama yung mga pag-ulan na yan at epekto ng bagyong Hener at ng hanging habagat dito sa buong Kabisayaan, lalong-lalo na dito sa may Western Visayas. At sa Mindanao naman, dahil malayo po sila sa epekto ng bagyong si Hener, local thunderstorm naman ang magpapaulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi, Mel. Maputol kita, Mang Tani, no? Dati, hinihintay natin kung may storm signal o storm warning signal kapag may bagyo, di ba? Eh kapag walang bagyo, pero maulan naman at matindi rin ang hangin, katulad ng nangyari nga kagabi, anong babala ang dapat malaman ng publiko? Mang Tani? Mel, kung walang bagyo o kung mayroon mang bagyo, ang Pag-asa ngayon ay nagpapalabas din ng tinatawag nating color-coded rain alerts.
Kapag red alert, ibig sabihin yan ay ang ulan ay mahigit ng 30 millimeters sa loob ng 1 o 2 oras. Kaya yung pong mga naninirahan sa mga mabababang lugar, dapat ay lumikas na para din mapinsala ng baha. Green alert naman kapag ang ulan ay mula 15 hanggang 30 millimeters. At tiyak na babaha kapag ganyang karami ang ulan, kaya yaan yung para sa green alert. At mayor, yellow alert din tayo, na ang ibig sabihin naman ay posibleng bumaha. Kaya Mel, ito ay ginagamit kahit na may bagyo o wala, dahil yung para sa bagyo natin, yung warning natin para sa hangin, at itong bagong ipinapalabas ng Pag-asa para naman sa dami ng ulan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, si Ginoong Nathaniel Cruz po, ang ating resident meteorologist.